tayo mamaya sa Amalan. Wala akong kontak sa'yo. Para baka imbitahan kayo po doon para testigo or ano po. Kamusta po yung mga lawyers niyo? Ano po Wala akong grado sa dati. Basta, nabalita ko sa news online. Ano po inaasahan mo sa mga susunod na araw? Kasi for now, si former President Duterte pa lang na so meron pa lang kasama siya sa responses sa Kaya tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon at susunod na hakbang pa ng ICC. Sa poder naman nila yan. Yamang sila naman yung nag-i-investigate. expectations niyo po sa Canadian administration with regards to this? Sana ho ay ibigay sa dating Pangulo yung karapatan niya. Karapatan ng bawat tao. Karapatan ho niya na mabigyan ng sapat na atensyon. Dahil na sinasabi kanina na ating mahal na senador na si Bongo ay ibigay. Yung abogado ay dapat ibigay. No? So lahat ng karapatan na itinatadhana ng batas ay dapat na ibigay sa ating dating Pangulo. Yung mga nagsasabi po na maswerte si Pangulo, dating Pangulo Duterte dahil may ibigay yung due process. Pero yung mga biktima ng PJK ay wala daw yung due process. Sumasang-ayon ako sa bagay na yun dahil yun nga, yung aking nga pamakin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato at pinatay ito. Kapalad ang ating Pangulo dahil magbibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang sinisili. Pero sir, gano'ng katagal ninyo ito inantay at ano ang meaning nito sa pamilya ni Kian? Well, inintay ito ng pamilya, hindi lang din para sa amin. Kaya nga nang binanggit ko, para ito sa mga pamilya na naging biktima. Dahil, ano naman nagkaroon ba ng malawakang patayan? Sabi naman, alam natin lahat, oo. So, tingnan. At naroon ipagtanggol niya yung kanyang sarili. So during the years na naghihintay kayo, nag-isip niyo po ba na darating ito pagkakataon na ito, na-arrestin siya? Kahit kailan, hindi ako nawala ng pag-asa. Kahit kailan, naniniwala ako sa katarungan. Ipinagdasal niyo ito. Kasama ang pagdarasal sa bagay niya. Ano po kasakit para sa inyo yung pinagdaanan niyo during the past? Masakit ho kasi unang-una, hindi natural yung pagkawala ng aking pamangkin. Kaya nang binanggit ko sa Senado, ako po'y nawala ng trabaho. Napagbintangan po kami. So, isipin nyo kung gano'ng kasakit yun. Thank you, sir. Kumusta sir, yung ina-aus natin Ito po ay pag-itipon ng pasasalamat. Salamat sa munting tagumpay na ating natatamasa ngayon. Tagumpay mula sa laban ng dilim at liwanag, tagumpay laban sa kasamaan at maibayong kabutihan na nagmumula sa Diyos. Kaya tayo nandito sa simbahan. Bago ang lahat ay pasasalamat muna sa Diyos na buhay. Sir, very active po kayo dito sa pagtindig po para sa karapatan po, ipagsig nga po ng justice sa ating mga lumao po dito sa biktima ng EJK, sa president ng Quadco. Ngayon, pilot. So, very serious ng paglalaban ninyo. Nakita niyo po ba? O sabi po, darating tayo dito? Madami hong hindi naniwala. Totoo ba ICC? Baka gawa-gawa din yan. Totoo ba na may katarungan? Baka katang-isip lang yan. Totoo bang kukulong yan si Duterte? Sa dami ng impluensya, sa dami na may takot sa kanya. March 11, 2025 po, itatak natin sa ating mga isip at puso. Tagumpay ng katarungan, tagumpay na para sa ating lahat na paalala, hindi magtatagumpay ang kadiliman. Ngayon pong araw na yon, ang tagumpay. Ano po tayo ka-hopeful? Kasi hindi pa rin po siya. Gano'n po tayo mag-hopeful mga
hopeful po ako na isusunod at sa susunod na mga waran ang mga nagpanday ng bahay ng kadiliman at kamatayan. Hopeful po ako na ang mga nagpanday, mga pumatay, mga napag-utusan, sila naman po ang kasama. Total, gusto naman nila at mahal naman nila si Digong, samahan din nila sa kalabos. At naniniwala ho ako na walang kikilingan ang ICC. Okay. Sa kanila. Peace be with you all. To be shared up the peace of Christ over the land. Pari ng alay, mga kanila. Pero mayroon rin nasa puder ng karapatan at hustisya. Po nito sa amin. Kasi po siya ang panganay ko, siya po ang katuwang ko sa hanap buhay. Nung nawala po siya, kailangan ko pong magtrabaho. Mga babae po yung mga kapatid niyang naiiwan. Yung mga babae po yun, wala akong ibang mapag-iiwanan kundi sa mga kamag-anak. Dahil po sa insidente na hindi na ako nag-aalaga, may mga pagkakataon pong naaabuso ang babae na hindi ko po alam at wala po akong magawa dahil kailangan ko pong magtrabaho para sa mga anak. Ang sa akin naman po, malaking kawalan para sa amin kasi wala na nga yung mga bata. Ako na lang talaga yung gaalaga sa mga apo ko na yan. Halos hindi na magkaundagaga yung mga apo ko kasi lalo na ngayon graduation ng lima ko apo. Anong gagawin namin? Kasi kung hindi lang nila pinatay yung tatay ng mga bata, hindi magkaganito ang buhay nila. Malaking dagog yung ginawa ng Duterte sa amin. Sa buhay namin, sa pamilya namin. Kasi pag nawalan po ng breadwinner, wala pong magdadala ng tinapay sa table, mapipilitan po ang mga anak, ang asawa, na lumabas instead na mag-alaga ng mga anak. So sila po mismo ang naging breadwinner na. Kasalukuyan po, nandito yung mga pamilya, maaari niyo po silang tanungin, anong nangyari dun sa anak ng mga namatay na tatay, anong nangyari sa mga apo, anong nangyari sa mga kapatid. Baka pwede pong merong makapagbigay. Sa akin po, Mike, please, Mike. Sa akin po, malaking kawalan po talaga yung pagkawalan ng kuya ko dun sa pamangkin ko. Kasi po, wala na po kasing nanay yun eh. Ano po siya, since na pinanganak po siya, namatay po yung mama niya. Tapos yun, tatay na lang po talaga. Tapos yung kuya ko na yun, siya rin po yung tumutulong dun sa nanay ko na para mabuhay po sila. Siya na lang po yung naghahanap buhay talaga. Tapos pinatay pa po ng galing-galing na lang. Bali po yung bata po, lumaki na po siya sa amin, sa ate ko. Salit-salit na lang po. Kami na lang po yung bumubuhay para sa kanya. Katuwang po yung nanay ko na dapat po, nakatahimik na lang siya. Di na niya kailangan maghanap buhay para ngayon po kailangan niya pong kumilos para din po mabuhay niya po yung apo niya. Kaya tama lang po yung ginawa para kay Duterte. Sana nga po makulong siya ng labis-labis. Nung sinabi niya na hinaras yung tatay niya, walang harassment yung nangyari. Sa kanila, ganyan lang nangyari sa tatay nila. Sa tatay niya, grabe na yung ginawa nila. Lamang po sa amin, pinatay nila. Maraming pamilya ang nawala ng breadwinner. Kaya ako, nawala yung dalawa kong anak, ilang anak ang naiwan doon. Sino yung nag-alaga niyan? Hindi
wala naman sila binibigay ako na ano sa mga anak ng biktima eh. Kami yung kawawa. Hindi sila dapat kaawaan. Ay nagtatrabaho that time. Umaga po siya inaresto. So nabalitaan ko na lang po nung nag-post po ang Office of the President na meron ng araw pong pag-aresto sa dating Pangulo. So sinubaybayan po namin yun hanggang magdamag. Kagabi po kung aalis po talaga ang eroplano. So nung nalaman po namin yung pronouncement ng ating po presidente na isinuko po si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Interpol at sa mga pulis at dinala na po sa Hague, doon po ay medyo nakatulog po ng mahimbing yung ating mga biktima. At the same time ako rin po. Kasi akala ko ay ito ay mapipigilan pa. Pero natutuwa po kami sa continuous na pagsuporta ng ating gobyerno. Dapat lang po talaga na nagdiktador, si Presidente na linisin niya lahat ng drugs. Pero utos niya po yung kay Bato. So, dapat lang po nakasama si Bato dahil nakasama po siya dito. Inutusan niya si Bato, nag-utos naman si Bato sa mga ano. Pero ang masama po dito, hindi naman po yung mga drugs lang ang tinira nila. Paano naman yung aking anak? Sabi ko nga, pinatay, naghahanap buhay po yan, na nagbabalang po ng isda sa Boulevard. Pero bakit po nadamay? Yung target nila, nandun lang sa tabi, pero nakasama po siya. Kaya po, kung yung tanong po ni Sir ay dapat po may isama si Bato po. Kasi sila po yung pasimuno ng patayan na ito. Nagpapasalamat kami kasi nakuha na din siya. At sa ng aking pamilya, sabi nga, yes, may usad na may sagot na yung pagkamatay ng kuya. So nagpapasalamat kami sa po ng mga grupo din na nakasama ko sa amin sa barangay namin yung nagbarinti ang kanilang mga anak na hindi naman sila nakasama dito sa amin grupo sa Alpas. So sa panawagan po na salamat at nakuha na din siya. Sana masagot niya lahat. Pero yung sinasabi niya nagdadrama kanina na sabi may sakit siya, may ganito siya, nabibigyan ng oxygen dahil hirap huminga. Sana huwag ka na mag-inarte, Pangulo, kasi lahat ng pinatay mo hindi na mabubuhay, hindi na maibibigay ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak na iniwan nila. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon na hirap na sinasabi ng mga anak mo, naranasan din namin yan. Mas higit pa. Kung ikaw nag-iisa, marami po kayong biniktima dito sa ating lugar. Yan lang po. Salamat po. Dito sa Pilipinas. Kasi yung tawag namin talaga sa kanya, siya ang berdugo ng bayan. Sana hindi na matuloy yung makauwi dito. Bakit po yung mga naging biktima niya? Nung sinabing huwag po, tinuloy pa rin po nila. Tama lang po yun sa kanya. Sana po wag na siyang makabalik. Makulong na po siya talaga. Kasi po, kami nga po humihingi ng katarungan, binigyan po ba nila? Hindi po, di ba? Ngayon po siya, hihingi po siya ng ganon. Doon na lang po siya. Maybe yung thoughts din po ni attorney, possible po ba na mag-succeed po yung mga ganitong petition? And meron din po yata sinasabi po kasi yung kapo nila na yung illegal nga raw dapat daw dinala muna sa local court bago diniretso sa The Hague. Actually, dahil ito po ay pending petition na before the Supreme Court and the Supreme Court has already acknowledged receipt of the petition, nasa kanila na po yung sa pagde-decide nila. Sa amin naman po, alam ko po na meron ng previous decision as well ang Supreme Court entitled Pangilinan versus Cayetano. This is dated March 16, 2021, wherein the Supreme Court itself said na withdrawing from the wrong statute does not discharge a state party from the obligation it has incurred as a member. So I believe tayo po ay members and 2016 to 2019. And nakalagay rin dito, liability for the alleged summary killings and other atrocities committed in the course of the war on drugs is not nullified or negated. Here, the Philippines remain covered and bound by the Rome Statute until March 17, 2019. So, during that time po ay meron po tayong obligasyon at still mananagutan. So baka ito po ba mga petition
posible? Ito po ay nasa Supreme Court na, so I cannot say. Ang saya ng tatay mo. Bigla hindi pangyayari. Ilang taong kang kahit kaunti. Makaragdag man lang sa iniisip ng tatay mo. Sana maging bahagi itong mga aking pagpapaliwanag para mabigyan. Una, sa dakilang may kapal sa ating Panginoon Diyos na lahat sana kaming naging biktima at kasama ka na ay magkaroon ito ng hustisya at sa bahagi pa ng ICC, anak. Alam mo kung saan namin dinala ito ng mga naging biktima ng EJK sa ICC. Tuloy ako dito. Yung nagano dito ng retropa eh. Uy, hindi. Alisin na muna po natin yung bimponay para maganda. Sige, hawak lang kay Sir. Hawakan nyo lang pandalawang kamay yung urn nyo. Yan. Thank you, sorry. Dali lang po, yan. Nakapin nyo lang po yung urn. Yan. Para meron ng storya sa dyaryo. Okay. Tantingin sa camera na. Okay. Very good. Pare konti. Taas mo yung tiro. Pare konti na. Thank you, pare. Ayos lang. Talaga. Tayo? Leng, tayo. Hindi makita yung bato eh. Kasi yung konti. Dikit ka tayo. Dikit lang, dikit. Dikit lang, maingay. Sige lang po. Masyado makulit. Masyado makulit. Huwag na lapit. Kamaya. Thank you, pare. Natin ang ating mga mahal. At sa pagyakap na ito, handa rin natin ating mga sarili ng Panginoon naman ang siyang yayakap sa kanila. Sa pagbibitaw natin sa kanila, makaasa tayo ng Diyos na siyang lumikha, namatay, tinatay, at nabuhay muli ang siyang yayakap din sa kanila. Ngayon, sa ating pagbibitaw, patungo sa kanila sa kaharian ng Diyos. Magpa sa walang hanggan. Amen. Thank you, pare. Pwede pala tayo. Laloy. Papa mo.
matagal na namin hinihingi na dapat i-file na yung kaso sa korte at issuehan na ng warrant of arrest. Mahaba man ang prosesyon, umabot din tayo dito. Kaya very welcome yon. Ang nakakalungkot lang, ngayon, pinaggigiitan ni President Duterte ang kanyang mga karapatan na pinagkait niya sa libo-libong napatay noong drug war niya. Pero gayon pa man, we are very, very happy na at last the ICC has made some moves to hold accountable President Duterte, lalo na hindi siya nagbigay ng puwang sa mga pamilya ng biktima dito sa Pilipinas na makakaso man lang, magkaroon man lang ng oportunidad na mahain ang kanilang complaint sa Pilipinas. Kaya napilitang doon sa ICC dahil din sa kanya. Pero ngayon, naabot na siya ng kamay ng ICC. We're very happy that he was finally arrested to be held accountable for his crimes. 2018 yun, nung nag-file kami sa ICC noon for crime against humanity, mahaba yun kasi humingi pa ng extension or suspension of investigation si President Duterte at that time, noong 2021, November. At sinabi niya sa ICC na huwag muna kayo, bigyan nyo kami ng pagkakataon na mag-imbestiga, mag-prosecute, etc. Ang ICC, kasi very obsessed ang ICC sa due process rights ng akusado, pinagbigyan 3 months ng extension, after 3 months, another 3 months. Alam nyo, a total of 1 year and a half ang nabigay na extension sa kanya kasi November 2021 niya pina-extend yun, July of 2023 na natuloy ang investigasyon. So nagre-reklamo nga kami noon na bakit siya binibigyan ng ganong kahabang pagkakataon, tagal nang pinatay yung kaanak ng biktima, 2016, 2017, 2018 pa, at wala pang hustisya ngayon, pero siya nadidelay ang kaso kaya umabot ng ganito kahaba dahil pinagbigyan siya ng ICC ng halos 1.5 taon. So despite the sudden arrest and hasty deportation kay President Duterte sa Hague, you still feel na hindi pa rin due yung process na nabigay? Sa amin, hindi pa tapos yung laban kasi may trial pa yan. At alam niyo naman, mayaman naman si President Duterte, magagaling na abogado yung kanyang kukunin dyan. So may laban pa yan. Initial lang ito na step to accountability. Hindi pa ito yung buo kasi may trial pa at sana naman mabigyan ng puwang ang mga pamilya ng biktima na makapagsalita din sa ICC at malabas ang kanilang hinaing, kanilang ebidensya at makatulong sa pag-ensure na ma-hold to account ang taong nag-utos na paslangin yung mga kaanak nila at iba pang libo-libong mga drug suspects na sinasabi. Masaya po ako kasi ito po talaga yung inaasahan at hinihintay po namin ng mga pamilya ng biktima. Yung maaresto po siya at madala po sa ICC at hanggang sa maimbestigahan po. Masaya po talaga kami. Una-una talaga na gusto naming ibalita sa mga pamilya namin at doon sa iba pang mga kasama ko sa Rise Up na mga biktima din po. Umaasa po ba kayo na may hustisyang magaganap o kompensasyon o kaya tamang kabayaran sa mga nangyari sa inyo? Sa totoo lang po, ayoko po talaga sana ang pag-usapan yung pagdating po sa kompensasyon dahil nahihiya po ako kasi ayoko po talagang mausgahan kami na mga pamilya sa ikalawang pagkakataon pag sinabi pong kompensasyon. Pero tingin ko po, kung ano na lang po yung naaayon sa batas at tingin po nila ninyo kung ano po yung nararapat na dapat na ibigay para sa lahat po ng mga pamilya ng biktima na hindi lang po sa iilan, kung hindi po lahat po ng biktima ng EJK. Attorney, question lang po sa inyo. Regarding the compensation, can ICC really order Duterte to pay compensation for the death of the EJK victims by the thousands during the Bloody Drug Lord campaign? Yes, mayroon yan sa rules ng ICC. In fact, may freezing of assets yan. Nakalagay sa Rome Statute. Tapos may trust fund kasi na binuo yung ICC para sa mga biktima. Kasi usually ito, ang mga kawawa dito, yung mga namatayan, breadwinners, at ito yung nangyari sa Pilipinas. Yung mga asawa nila o anak nila na breadwinner,
Kaya hirap din sila, hindi lang dahil sa namatayan yung sila, kundi yung kumikita eh. Katulad ni Jane, 3 ang anak, paano mo ngayon gagawin yun habang nilalakad mo yung kaso ng asawa mo na in the end, wala namang pinatunguhan dito sa Pilipinas. So, merong ang ICC na ganun rules. No? Ang isang rason dyan, pwede ba na imprisonment na? Hindi ba pwedeng may civil liability rin? At yun ang sabi ng ICC na dapat may civil liability din yung perpetrator. Katulad naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit may criminal na kulong, meron ding civil liability kasi inuutosan din ng korte na magbayad ng danyos, perjuicios, kumbaga damages, ang nasakdal or kaya ang nakonvict na sa kaso dito. Yeah, there will be that. Pero hindi yan ang main na rason bakit na-file ito. In fact, nung nag-file ang mga families nito ng 2018, kausap namin sila, hindi nga nila alam yung kompensasyon na yun. Hindi nila alam? Oo, hindi naman kasi makapal itong... Justice lang ang talagang gusto niya. Justice. Opo, hindi po talaga namin alam yung pagdating sa compensation. Ngayon na lang po namin naririnig. Kasi normally kapag merong napatay o naman, may value pa rin na nabibigay sa pamilyang na namatayan. Opo, kaya sa umpisa pa lang po talaga, hindi na po yun yung pinaka-rason kung bakit po kami nagsasalita, bakit po namin gustong magreklamo. Gusto po talaga namin yung tunay na hustisya, makulong po. Pero sana po, hindi na lang po siya nagpanukala ng war on drugs. Sana po walang Oplan Tukhang. Buhay pa po sana yung asawa ko. Buhay pa po sana yung maraming naging biktima ng polisiyan nila. Pagbayarin mo lahat ng ginawa mo sa amin.